Sa video na ito, samahan niyo ako sa isang kwento ng katatakutan na tiyak magpapatayo ng balahibo ninyo. Isang haunted na dormitoryo sa Maynila ang sentro ng misteryo, kung saan maraming estudyante ang nawala at hindi na natagpuan. Sumama kay Rina na sa kabila ng babala ng kanyang lolo ay naglakas loob na pasukin ang lugar na ito kasama ang kaibigang si Jessa. Ngunit sa kanilang pagpasok, tila isang laro ng tagu-taguan ang kanilang sinimulan. Isang laro kung saan ang matatalo ay magiging bahagi ng sumpa ng dormitoryo magpakailanman. Ako po si Rina. Noon pa man ay mahilig na ako sa mga nakakatakot na kwento. Kaya naman noong marinig ko ang kwento ng lolo ko tungkol sa isang haunted na dormitoryo sa Maynila, ay talagang na-excite ako at nagkaroon ng interes na puntahan yung lugar na yon. Nagbabala sa akin si lolo na huwag akong pupunta sa dormitoryo na yon dahil napakarami ng estudyante ang nawala at hindi na nakita pa dahil sa sumpa ng lugar na yon. Pero dahil matigas ang ulo ko at gusto kong mapatunayan na walang katotohanan ng mga kwento ni lolo, ay nagpunta pa rin ako sa dormitoryo na yon. Bago pa man ako makarating sa dormitoryo ay may mga nadaanan na kami ng kaibigan kong si Jessa na mga lumang ID ng mga estudyante na nakasabit sa mga puno. Sabi ni Jessa, baka raw yun yung mga estudyanteng nawala sa dormitoryo. Natawa ako sa kanya at sinabing baka nawawala lang yung mga ID na yon, kaya sinabit ng mga nakapulot para makita ng may-ari. Pero habang papalapit kami sa dormitoryo ay may narinig akong tumatawa na estudyante. Parang galing sa malayo yung tawa at dinadala lang ng hangin. Nakakakilabot yung tawa na yon, kaya nagmadali kaming maglakad ni Jessa. Pagdating namin sa dormitoryo ay napansin ko agad na malamig yung hangin doon. Kahit nakatanghalian ay para kaming nasa loob ng isang air-conditioned na kwarto. Tapos ay may narinig kaming mga bulong na nanggagaling sa mga pader ng dormitoryo. Hindi ko maintindihan yung mga sinasabi ng mga boses, pero parang napakarami nila at nag-uunahan sa pagsasalita. Biglang may lumabas na lalaki mula sa isang kwarto. Nakangiti siya at sinabing siya raw ang huling resident advisor ng dormitoryo. Sabi pa niya ay siya na ang tagabantay ng dormitoryo mula nang isara ito dahil sa mga nawawalang estudyante. Tinanong niya kami kung gusto ba raw naming maglaro ng tagu-taguan. Dahil sa takot ay napayakap sa akin si Jessa. Sabi ko doon sa lalaki ay hindi kami makikipaglaro sa kanya. Tumawa siya at sinabing wala kaming choice. Dahil simula raw nang pumasok kami sa dormitoryo ay nagsimula na ang laro. Ang mga matatalo raw ay magiging bahagi ng dormitoryo magpakailanman. Pagkasabi niya noon ay nagtakbuhan na kami ni Jessa palabas ng dormitoryo. Pero kahit anong gawin namin ay hindi kami makalabas. Bumabalik lang kami sa loob ng dormitoryo. Paulit-ulit lang na nangyayari yon. Hanggang sa mapansin namin na hindi na namin nakikita yung pinto palabas. Puro pader na lang. May narinig kaming mga yabag na papalapit sa amin, kaya nagtakbuhan kami ni Jessa. Pero kahit saan kami magpunta ay naririnig pa rin namin yung mga yabag na parang nasa likuran lang namin. Naisip ko na baka may kinalaman yung kwintas ko sa mga nangyayari. Manapa sa lola ko yung kwintas na yon. Sabi niya ay napakahalaga raw noon sa pamilya namin. Dahil may kakayahan daw yon na protektahan kami sa mga masasamang elemento. Hindi ko alam kung totoo yung sinabi ni Lola, pero dahil wala na akong maisip na ibang paraan para makalabas kami sa lugar na yon, ay nagdesisyon akong subukan yung kwintas. Hinawakan ko yung pendant noon at paulit-ulit na sinabing ilabas kami sa lugar na yon. Biglang lumiwanag yung kwintas at natunaw yung mga pader. Nakita namin yung lalaki na nakatayo sa gitna ng dormitoryo. Nagtaka ako kung bakit hindi siya naapektuhan ng liwanag ng kwintas. Pero bago pa ako makapagsalita ay nagsimula siyang maglakad papunta sa amin. Hinawakan ko ng mahigpit yung kwintas at sinabing lumayo siya sa amin.
Pero hindi siya tumigil sa paglalakad. Hanggang sa makalapit siya sa amin at hinawakan ako sa balikat. Doon ko naramdaman na malamig ang kamay niya. Tapos ay unti-unti na siyang natunaw. Nagsilabasan yung napakaraming kaluluwa mula sa katawan niya. Nagsigawan sila at nagsipulasan palabas ng dormitoryo. Nakita ko pa yung kaluluwa ng lalaki na nakatayo sa harapan ko. Sabi niya ay salamat daw sa pagpapalaya sa kanya at sa mga kaluluwang nakatali sa dormitoryo. Tapos ay nawala na siya. Nagising na lang ako sa ospital at nalaman na ako na lang pala ang natirang buhay. Hinanap pa rin namin si Jessa pero hindi na namin siya nakita. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan kung bakit hindi naapektuhan ng kwintas ko yung kalaban namin. Pero nung hawakan niya ako ay natunaw siya. Ang hula ko ay dahil sa kaluluwa na lang siya at hindi na isang masamang elemento. Kaya hindi siya naapektuhan ng kwintas. Pero dahil hinawakan niya ako ay naapektuhan siya ng kapangyarihan ng kwintas. Isinara na yung dormitoryo na yon at unti-unti nang nakalimutan ng mga tao. Pero ako, hanggang ngayon ay naririnig ko pa rin yung mga bulong at tawa ng dormitoryo na yon. Sa kwento ni Rina, natutunan natin na ang pagwawalang bahala sa babala ay may kaakibat na panganib. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas maraming nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, ingat sa mga lugar na hindi mo kilala. Baka ikaw naman ang sumunod na mawala.